Ibig sabihin nun, bawat isa, so wala ni kahit isa na walang gift. Maliwanag ba? Tanungin ko nga kayo, anong gift mo? Or anong gift nyo? Ha? Sismosa? Mukhang iba ang nagbigay ng gift na yun. Okay, so again, isa sa mga mangyayari kapag tayo ay tumanggap ng Spirit ng Diyos, mag-manifest yung gifts. Para maintindihan nyo kung ano yung gifts nyo, isa-isahin natin. Ito yung mga gifts of the Holy Spirit. The three spoken gifts, gift of tongues, gift of prophecy, and interpretation. Ang power gifts, working of miracles, special faith, at saka healing. Ang three revelation gifts, word of knowledge, word of wisdom, and discerning of spirits. Sino nakarinig patungkol sa, tawag ito? Octopus. Ha? Yung, nag-predict na manalo ang Spain against Netherlands. Okay. Hinuhulaan daw ng octopus. Anong klaseng octopus ito? Nakakaalam kung sino manalo. Witchcraft yun. Nobody knows about the future except the Lord. Amen. So, anything na may involved sa bagay na ito, witchcraft yun. Galing sa kabila yun. Galing sa kalaban yun. Hindi natin kailangan ng octopus, hindi natin kailangan ng manghukula, kailangan natin mag-manifest yung gifts ng Holy Spirit sa atin. Amen. So, ito yung mga gifts. Una nga, yung tongues. Ang gift of tongues, hindi ito tinatanggap ng lahat ng tao. Amen. Hindi lahat ng Kristiyano ay tumatanggap ng gift of tongues. Akala ko ba, Pastor, lahat may gifts? Yes, lahat may gifts, pero hindi lahat tongues. Amen. Ang gift of tongues na ito na yung mapapansin mo na lang, lalo na sa mga nag-i-excel sa gift of tongues na parang nagwawala, pag daming sinasabi, hindi mo maintindihan, huwag nyo akong tanungin dahil hindi ko rin naintindihan. Ito yung mga pananalita na hindi natin kaya intindihin, unintelligible utterance. Sometimes, embraces speaking in a natural language that was previously unknown to and that is not understood by the speaker. Halimbawa na lang, ang isa sa mga bagay o pananalita or dialect sa atin na ang hirap kong pick upin is Panggalato. Ang Ilocano, medyo napupulot ko pa. Anong sa auto ti Ilocano, mana, ading. Anong sa auto ti Ilocano, parang nakakapagsalita, yun lang natutunan ko. Napupulot ko, pero kapag nagpanggalato ako at naiintindihan ng mga taga-Pangasinan dito, gift of tongues yun. Nasusundan niyo po ba? Kasi dito sa ating binasa, ang dami-daming mga dayuhan doon, pero yung kanilang mga salita, binibigkas, sinasabi ng mga mananampalataya. Nasusundan. So, palagay na lang natin, pareho silang Tagalog, pero nagsasalita ng Ilocano, nagsasalita ng Panggalato, nagsasalita ng Kapampangan, nagsasalita ng Ilocano, nagsasalita ng Bicol. Pero hindi sila marunong magsalita noon. Nasusundan. Naalala ko naman yung isang choir. Brother, paano naman ang tongues? Pwede ba yung, baka dahil na naman ako para sa tauwaya. Abakada igalahan na parang ABCD na pala sa Tagalog. Okay. Pangalawa is prophecy. Ang gift of prophecy is the delivery of the message. Hindi, may kaibahan ang prophecy sa panghuhula. Nasusundan niyo po ba ako? Although, sa context ng gifts of the Holy Spirit, ang prophecy is bago mangyari ang isang bagay, ipinaalam na sa iyo ng Diyos. Nasusundan ba? Okay. Ang prophecy or to prophesy ang verb is to speak on behalf of God. Tanungin ko kayo, I am a prophet? Yes. Okay. Ako ay isang propeta. Bakit? Kasi nagsasalita ako on behalf of God. Amen.
Ang dati kasi nating pagkaintindi ng propeta, yun yung parang si Nostradamus ba? Manghuhula na parang ang pamagat atang ibinigay ng mundo sa kay Nostradamus is the man who knows the future or who sees the future. Parang ganon. Okay. Isa pa, a prophet is a spokesperson or seer. May word pa lang seer. Ang pastor ay overseer sa Old Testament. Sa 1 Samuel chapter 9, verse 9. Before time in Israel, when a man went to inquire of God, thus he spoke, "Come and let us go to the seer, for that is now called a prophet, was before time called a seer." Nasusundan. Medyo kapos ako sa oras, hindi ko na ipaliwanag pa ng gusto niya, pero naiintindihan niyo naman. Okay? Maliwanag ba? Okay, after sa prophecy, ito po yung gifts of interpretation. Halimbawa, mamaya, mag-baptism of the Holy Spirit tayo, bigla na lang may nangisay. Ang dami niyang sinasabi. Tapos, mayroong magtatayo mag-interpret. Ganito ang ipinasabi ng Diyos. Gift of interpretation yon. Usually, ang pinagkalooban or pagkalooban ng gift of interpretation, yun din yung nagtatouch. Usually. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kung sino nag-touch, siya din mag-interpret. Nasusundan. Okay. Isa pa, working of miracles. Ang working of miracles po ay hindi po ito sa gusto natin, kundi ayon sa gusto ng Lord kung kailan siya kikilos. Nasusundan niyo po ba ako? Sino nakaalala kung anong ibig sabihin ng miracle? Okay. Overriding the natural law. Okay. It is a divine intervention by which the ordinary course and operation of nature is suspended or modified. Kumbaga, yung natural law ay sinususpend mo na or minodify. Kaya nga, miracle. God intervenes in the laws of nature. Example, sige nga. Example na ng miracle, hindi niyo pa mabanggit. Ha? Ang healing ay hindi yan pumapatak sa miracle. Healing yan. Okay, the blind see, okay, nasa healing pa rin yan. Okay, yung tubig naging wine. Ganun lang kadali. Ang tagal niyo mag-isip. Lumakad sa tubig. Okay, si Jesus lumakad sa tubig. Ang dami-daming miracle sa Bible. Ang tagal niyo mag-isip. Turning water into wine, a loaf of bread into loaves of bread. Isang pirasong tinapay, nagiging loaves of bread na marami pang sobra. Okay, miracle yun. Raising of a dead person, miracle yun. So, maliwanag na yan. Nag-explain, example na. Special faith. Ang special faith, hindi ito ordinary faith lang na tumanggap ka kay Jesus o sumampalataya ka kay Jesus at nagligtas. Ang special faith, okay, ang faith kasi is the assurance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. Naalala niyo yung in-example ko na naka-attend sa prayer meeting ni Smith Wigglesworth na next to Paul ay tinagurian po si Smith Wigglesworth na next to Paul as Father of Faith. Kasi mayroon doon sa congregation niya na putol dalawang paa. Naalala niyo yung in-example ko sa inyo? Putol dalawang paa. Hanggang dito lang talaga. Inborn. Sabi ni Smith Wigglesworth sa kanya, pumunta ka sa sapatusan, bumili ka ng sapatos. Hallelujah. Putol dalawang paa, bibili sa sapatos. Ito na ngayon, titingin-tingin siya sa sapatusan, susunod-sunod naman yung tindira kung para kanino bibilihin. Sabi niya, para sa akin. Medyo nangiti lang yung tindira. Ano kaya sapatusan ito hanggang tuhod, ibabaw ng tuhod lang yung niya. Pero sabi niya, malaki-laki din siya, sabi niya, bigyan mo ako ng size 9. Pag abot ng size 9 na sapatos, unti-unti nag-extend yung paa na putol, kumpleto yung paa, eksakto yung size 9 na sapatos. Bakit? Kasi walang imposible sa Diyos.